Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayon ay tatalakayin natin ang paksang-anim na tamang paraan ng pagkonsumo ng munggo para sa malusok na bato at bistihirang pag-ihi sa gabi. Mahal kong kababayan, may isang tahimik na katotohanan na naniniwala akong naranasan na ngang marami sa atin ngunit hindi pa natin gaanong napag-iisipan. Ito ay ang pagtanda na may kaakibat na pag-ihi sa gabi, pananakit ngang likot, at panghihina nga binti ay itinuturing na natural. Para bang ito ang kapalit ngang pagtanda, ngunit kung sasabihin ko sa inyo na hindi ninyo kailangang mamuhay ng ganon kapakayo ay lampas 60 o 70, maniniwala ba kayo? Dahil sa aking mahigit 30 taon ng pagiging doktor, marami na akong nakasalamuha na nagpabago sa aking pananaw. May mga nakatatanda na lampas 70 na natutulog ng tuloy-tuloy hanggang umaga, lumalakad ng magaan, tuwid ang likod at malinaw ang pag-isip. Samantalang may mga kaibigan na lampas 60 pa lang ay kailangan ng magising 3 hanggang 4 na beses sa gabi. Pagising sa umaga ay pagod na pagod, mahina ang mga binti at kailangan ng umalalay pagkatapos ngang ilang hakbang. At ang nakababahala ay karamihan sa kanila ay naniniwala na ito ay dahil sa edad, kaya tanggap na lang nila at hindi naghahanap ngang paraan para baguhin. Naalala ko pa ang isang pasyente, isang Ginoo, na umupo sa harap ko. Malungkot ang boses nang sabihin niya na gabi-gabi siyang kailangang umihi ng maraming beses. May magabing kakapahiga pa lang niya ay kailangan na naman siyang umihi, kaya halos hindi siya nakatulog buong gabi. Pagdating ng umaga, pakiramdam niya ay pagod na. Pagod siya, malabo ang isip, at nawalan na ng gana sa paggain. Sinabi niya na ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang malubhang sakit, kundi ang pakiramdam na unti-unti siyang humihina, nawawalan ngang kontrol. Natatakot siyang dumating ang araw na kailangan niyang umasa sa kanyang nga anak at apo. At para sa mga nakatatanda, iyan ay isang tunay at malapit na takot, hindi isang malayong usapin. Ang gusto kong ipalaala sa inyo ay ang sintomas tulad ng pag-ihi sa gabi, pananakit ng likod, at hirap sa pagtulog ay hindi kusang lumalabas at hindi lamang dahil sa pagtanda tulad ng iniisip natin. Sa halip, ito ay kadalasang palatandaan na ang katawan ay unti-unting humihina mula sa loob, lalo na ang mga bato na tahimik na humihina. Ang panganib ay hindi ito nakdudulot ng matinding sakit o malinaw na babala, kaya madali itong balewalain. At patuloy itong nangyayari buwan-buwan at taon-taon. Sa oras na mapansin mo ito, malaki na ang ibinabangang iyong kalusugan. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ang bagay na pinaisipan ko sa loob ng maraming taon ay siya ring gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ito ay sa maraming kaso sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng isang maliit na bagay sa pang-araw-araw na gawi sa pagkain, ang katawan ay maaring mapabuti ng malaki. Ang nakakagulat ay hindi ito mamahaling gamot at hindi rin ito kakaibang nutritional supplement, kundi isang napakapamilyar na uring butil sa bawat kusina ng pamilyang Filipino. Mura, madaling hanapin, ngunit maraming tao ang gumagamit nito ng mali ng hindi nalalaman. Ito ay ang munggo. Bakit ang munggo? Kung ginagamit ng tama ng isang tao ay lumalakas, mas nakatulog ng mahimbing at nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Samantalang ang iba naman ay kumakain nito nang matagal ngunit walang nakikitang epekto.
At minsan pa nga ay lalong nakakaramdam pagod. Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano natin ito ginagamit araw-araw. At sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na simpleng paraan ng paggamit ng munggo na kung gagawin ng tama ay makakatulong sa katawan na maging mas magaan, mas makatulog ng mahimbing, at mapabuti ang mga problemang nararanasan ngang marami sa inyo. Ngunit bago tayo magsimula sa bawat partikular na paraan, umaasa ako na maglaan kayo ng ilang minuto upang manatili sa akin. Dahil may isang napakahalagang bagay na kung hindi ninyo lubusang maunawaan, gaano man karaming paraan ang alam ninyo, mahirap makamit ang nais na epekto. At malamang na hindi ninyo rin namamalayan na kayo ay nakakamali. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel ng Dr. Bato at i-on ang notification bell upang laging makasama ang channel sa inyong paglalakbay sa malusog, masaya, at mahabang buhay kasama ang inyong minamahal na pamilya. Naalala ko pa ng malinaw ang isang hapon hindi pa nagtatagal habang ako ay nakaupo sa aking klinika nang may isang Ginoo na halos 65 anyos ang pumasok. Ang kanyang lakad ay mabagal. Bahagyang nakakuba ang likod na tila may dala-dalang matagal ng pagod. Umupo siya sa upuan, huminga ng malalim, at sinabi sa akin sa isang malungkot at tila nawawalan ng pag-asa na boses na gabi-gabi siya ay kailangang magising 3 hanggang 4 na beses upang umihi. Kada higa pa lang niya ay kailangan na naman niyang umihi. Kaya halos hindi siya nakakatulog ng buo sa gabi. Pagising sa umaga, pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Nanghihina ang mga kamay at paa. At pagkatapos ng ilang hakbang ay masakit na ang kanyang ibabang likod. Minsan pa nga ay nakakaramdam siyang bahagyang pagkahilo kapag tumatayo na tila nawawalan ng balanse. Idinagdag niya na dati ay hindi siya ganon. Malakas siya noong nagtatrabaho pa siya. Nagtatrabaho buong araw nang hindi nakakaramdam ng pagod. Ngunit ngayon na ilang taon pa lang siyang nagretiro, tila bumagsak ang kanyang katawan ng mabilis. Akala niya ay dahil lang sa pagtanda kaya kailangan niyang tanggapin. Maraming tao sa paligid niya ang nagsabi rin ng ganun kaya mas naniwala siya na normal lang iyon. Ngunit habang tumatagal ay lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Ang hindi pagtulog sa gabi ay nagdulot ng malaking pagbaba sa kanyang mental na kalusugan. Sa araw, malabo ang isip at nawalan ng gana sa pagkain. Minsan pa nga ay natatakot siya na kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay kailangan na siyang umasa sa kanyang mga anak at apo, at iyon ang pinakakinakatakutan niya. Nang marinig ko ang kanyang kwento, dahan-dahan ko siyang tinanong tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawi sa pagkain. At sinabi niya na simple lang ang kanyang kinakain. Kadalasan ay kanin at gulay, kaunting mantika, at hindi rin uminom ng alak. May isang bagay lang na madalas niyang kainin kamakailan ay munggo. Minsan niluluto bilang matamis na minatamis, minsan naman ay makapal na lugaw, at minsan pa nga ay kinakain bilang merienda dahil narinig niya na ang munggo ay nakakapagpalamig at mabuti sa kalusugan. Ngumiti ako dahil alam kong tama ako sa mahalagang punto. Hindi ko agad ipinaliwanag. Sa halip ay tinanong ko lang siya kung gaano na siya katagal kumakain ng munggo sa ganong paraan at kung binago na ba niya ang paraan ng pagkain nito. Sumagot siya na ilang buwan na rin siyang kumakain, ngunit sunod pa rin
niya ang dating gawi. Iniisip na mas marami, mas mabuti. Noon ko lang dahan-dahang ibinahagi sa kanya na hindi lang sapat ang pagkain ng munggo para lumakas ang katawan, kundi ang mas mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit araw-araw. Tumingin siya sa akin na tila nagulat dahil wala pang nagsasabi sa kanya ngang ganon. Sinimulan kong turuan siya na baguhin ang ilang napakaliit na bagay. Hindi kailangang gumastos ng pera, hindi kailangang gumamit ng gamot, simpleng pagbabago lang sa tamang oras ng paggamit ng munggo, tamang paraan ng pagluluto, at tamang dami na kailangan ng katawan. Sa simula ay nagduda pa siya dahil paano raw mapapabuting ganoong kaliit na pagbabago ang mga problemang tumagal ng ilang buwan. Ngunit pagkatapos ay nagpasya pa rin siyang subukan dahil wala na rin siyang ibang paraan. Pagkalipas ng humigit kumulang 3 linggo, bumalik siya. Sa pagkataong ito, pagpasok pa lang niya sa aking opisina ay may napansin na akong pagbabago. Mas matatag ang kanyang lakad at mas masaya ang kanyang mukha. Umupo siya at agad sinabi na hindi niya maintindihan kung bakit ngayon ay nakakatulog na siya ng tuloy-tuloy, nagigising lang ng isang beses at nakakatulog ulit ng napakabilis. Pagising sa umaga, pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang katawan, mas kaunti ang pananakit ng likod, at hindi na siya nakakaramdam ng panghihina sa mga binti tulad ng dati. Natawa pa nga siya at sinabi na sana ay nalaman niya ito ng mas maaga upang hindi na niya naranasan ang matagal na pagpupuyat. Ngumiti lang ako pagkatapos marinig ito dahil sa loob ng mahigit 20 taon ng aking pagiging doktor, marami na akong nakasalamuha na katulad niya. May mas malala, may mas magaan, ngunit ang karaniwang punto ay halos lahat ay naniniwala na ito ay dahil sa edad, kaya hindi nakahanap ng paraan upang magbago. Samantalang sa katutuanan sa pamamagitan lamang na isang maliit na pagbabago sa hawi sa pagkain, maaaring makaroon ng malaking pagkakaiba. Ang pinakamahalaga sa akin ay hindi ang kalubaan ng sakit, kundi ang maraming kababayan na hindi sinasadyang nagkakamali ng hindi nalalaman. Inisip na inaalagaan nila ang kanilang kalusugan ngunit sa katunayan ay lalong pinapahina ang kanilang katawan araw-araw. At ang kwento ng Ginoo ngayon ay isa lamang sa maraming ganong kwento. Marahil ay naisip ninyo ngayon kung bakit ang munggo na isang pamilyar na butil sa pang-araw-araw na pagkain ay mayroong nakikinabang at mas lumalakas, mas nakakatulog ng mahimbing at nababawasan ang pag-ihi sa gabi, samantalang ang iba naman ay kumakain nito ng matagal ngunit walang nakikitang pagbabago at minsan pa nga ay lalong nakakaramdam ng pagod at iyan ang gusto kong ibahagi sa inyo sa susunod na bahagi dahil may isang napakahalagang katotohanan sa likod ng kung paano natin ginagamit ang pagkain araw-araw na hindi napapansin ng lahat. At kung maunawaan ninyo ito, marahil ay titingnan ninyo ang inyong buong gawi sa pagkain sa isang ganap na naibang paraan. Mahal kong kababayan, marahil pagkatapos marinig ang kwento kanina, nagsimula ng umusbong sa bawat isa sa atin ang isang napakanatural na tanong kung ang munggo ay talagang makakatulong na mapabuti ang nga kondisyon tulad ng paghihi sa gabi, pananakit ng likod o hirap sa pagtulog. Bakit sa loob
ngang maraming taon ay kumakain pa rin ako nito ngunit walang nakikitang pagbabago. Minsan pa nga ay madalas itong kinakain ngunit ang katawan ay unti-unting humihina. Ang sagot ay hindi nakasalalay sa kung kumakain ka ba ng munggo o hindi, kundi sa kung paano natin ito ginagamit araw-araw. At ito ay nasaksihan ko na ng napakaraming beses sa loob ng taon ng aking pagiging doktor. May kumakain ng munggo bilang isang matamis na minatamis na may dagdag na maraming asukal para masarap kainin. Mayroon namang nagluluto nito ng napakakapal na parang kanin, kinakain bilang pangunahing pagkain sa pag-isip na mas marami, mas mabuti. At mayroon namang paminsan-minsan lang kumakain nito para lang may makain. Lahat ng makaparaang iyon ay maaring magpababa ng benepisyo ng munggo ng malaki. Minsan pa nga, sa ilang kaso, ay lalong nagpapapagod sa katawan na hindi napapansin ng taong kumakain. Dahil ang pagbabagong ito ay nangyayari ng napakabagal, napakatahimik. Tulad ng pagbabang ating kalusugan sa paglipas ng mga taon, hindi maingay, hindi agad malinaw, ngunit unti-unti bawat araw, hanggang sa mapansin na natin ay mahirap nang bumalik sa dati. Kaya naman, kapag sinabi kong may 6 na paraan ng paggamit ng munggo na mabuti para sa bato at sa katawan, ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming paraan ang natatandaan ninyo, kundi ang pag-unawa kung kailan, paano, at bakit may malaking pagkakaiba ang bawat paraan. Para mas madali ninyong maintindihan, dahan-dahan kong sasabihin ng malinaw ang bawat paraan. Ngunit tandaan ninyo na dito ay ibinabahagi ko lang ang pangalan at kaunting paunang benepisyo. Ang pangunahing punto, ang tunay na nagpapasya ng epekto ay nakasalalay sa kung ano ang susunod. Kung magmamadali kayong mag-apply ng hindi lubos na naunawaan, minsan ay hindi makakamit ang nais na resulta. Unang paraan, lugaw na munggo na niluto ng malabnaw at kinakain sa gabi. Pakinggan man ay napakasimpol. Marami pa rin ang kumakain nito, ngunit hindi napapansin na ang labnaw, oras ng pagkain, at daming ginakain ay maaring magpasya kung ang katawan ay makakapagpahinga o labis na magtatrabaho sa gabi. Ikalawang paraan, inihaw na munggo na ginawang inumin sa umaga. Ito ay isang paraan na mas kakaunti ang nakakaalam dahil karamihan ay sanay lang sa pagluluto ng munggo at hindi sa pag-ihaw. Ngunit ang pag-ihaw mismo ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa kung paano sinisipsip at ginagamit ng katawan ang mga sustansya. Ikatlong paraan, nilagang munggo na kinakain kasama ang dinurok na linga na may asin. Isang kombinasyon na napakabukid, tila simpleng pagkaing probinsya ngunit may napaka-espesyal na epekto sa mga madalas sumasakit ang likod at mahina ang mga binti. Ikaapat na paraan, gulay na niluto kasama ang munggo at iba pang pampalamig na gulay. Ito ay isang paraan upang maging mas magaan ang katawan mula sa loob, lalo na sa mga madalas nakakaramdam ng init sa loob, umihi sa gabi, o nakakaramdam ng pagkairita. Ikalimang paraan, pulbos ang munggo na hinalo sa maligamgam na tubig. Isang paraan na tila simple ngunit nangangailangan ng sining sa pagpili ng sangkap at paghahalo. Kung gagawin ng tama ay napakabuti, ngunit kung gagawin ng mali ay halos walang epekto. At sa wakas, ika-6 na paraan, at ito rin ang pinakakaunti ang nakakapansin, ang tamang pagsasama ng munggo sa iba pang pagkain upang mapataas
ang epekto nito ng maraming beses. Hindi ito pakain lang para masarap, kundi isang sadyang kombinasyon upang mas suportahan ang katawan. Sa pagkarinig nito, marahil ay pakiramdam ninyo ay napakapamilyar nga mga paraan na ito, minsan pa nga ay nagawa na ninyo ang ilan sa mga ito. Ngunit ang gusto kong pag-isipan ninyo ng kaunti ay kung bakit sa parehong pagkain, parehong sangkap, mayroong gumagamit ng tama ay lumalakas, samantalang ang gumagamit ng mali ay walang nakikitang pagbabago at minsan pa nga ay lalong nakakaramdam ng pagod. At ito ang punto na marami ang nakalagtan sa loob na maraming taon. Iniisip na sapat na ang pagpili ng tamang pagkain. Ngunit sa katotohanan, ang paraan ng paggamit ang nagpapasya. At kung makakamali lamang sa isang maliit na habang, maling oras, maling paraan ng pagluluto, o maling dami, hindi lamang hindi mapapabuti ang katawan, kundi lalo pang magtatagal ang kasalukuyang kalagayan at minsan pa nga ay tahimik na magpapababa nge kalusugan at isisisi pa natin sa pagtanda. Kaya naman gusto kong huwag muna ninyong agad na ay apply ang narinig ninyo kundi sumama pa sa akin ng kaunti dahil pagkatapos nito ay titingnan nating mas malalim ang isang napakahalagang tanong. Ito ay kung bakit sa parehong munggo, parehong pamilyar na paraan ng paggamit ay may malaking pagkakaiba. At ang sagot ay magpapagulat sa marami sa inyo kapag napagtanto ninyo kung gaano kahalagang bagay ang hindi sinasadyang nakaligtaan ninyo sa paraan ng pag-alaga ng sarili ninyong kalusugan. Mahal kong kababayan, marahil dito ay marami ang nakakaramdam na pamilyar at kakaiba. Pamilyar dahil ang munggo ay matagal ng bahagingang pagkain ng pamilya mula sa lugaw, matamis na minatamis hanggang sa pang-araw-araw na pagkaing probinsya. Ngunit kakaiba dahil hindi natin naisip na ang isang maliit na butil ay maaring magkaroon ng malalim na kaugnayan sa pag-ihi sa gabi, pananakit nga likod o hirap sa pagtulog sa pagtanda. Sa katunayan, kung titingnan sa pananaw ng isang veteranong doktor tulad ko, ang ating katawan ay tulad ng isang bahay na dumaan sa maraming taon. Sa labas ay maaaring matatag pa rin, ngunit sa loob, ang bawat bahagi ay unti-unting humihina sa paglipas ng panahon. Kabilang dito ang isang napakahalagang bahagi na madalas nakakalimutan ng marami. Iyon ay ang mga bato. Ngunit hindi ko gustong ipaliwanag sa inyo sa paraang medikal na mahirap intindihin, kundi sa isang simpleng paraan na madaling maunawaan. Isipin ninyo ang mga bato na tulad ng isang water filter na tahimik na gumagana araw-araw. Ang tungkulin nito ay panatilihin ang mga kailangan at ilabas ang mga hindi na maganda. Kapag bata pa ang makinang ito ay gumagana ng maayos, ang tubig ay nalilinis, ang katawan ay magaan, nakakatulog ng mahimbing at maliksi ang paggalaw. Ngunit kapag tumatanda ng kaunti, ang makinang iyon ay nagsisimulang bumagal, hindi agad nasisira kundi unti-unting humihina. Ang tubig na sinala ay hindi nakasinglinaw tulad ng dati. Ang nga dumi ay hindi na lubusang nailalabas. Sa katagalan ay naipon sa loob at ang mga sintomas na lumalabas ay ang mga pamilyar na bagay na madalas ninyong nararanasan tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, hirap sa pagtulog, pagising sa umaga na pagod, pananakit na ibabang likod, at panghihina ng mga kamay at paa.
Lahat ng mga bagay na iyan ay hindi nangyayari sa isang araw kundi naipon sa bawat buwan at taon. Ang nakababahala ay dahil nangyayari ito ng napakatahimik, kaya kadalasan ay ini isip natin na normal lang iyon sa pagtanda at tinatanggap na lang natin ng hindi naghahanap ng paraan upang magbago, samantalang sa katotohanan, kung alam lang natin kung paano suportahan ang katawan ng maaga, ang prosesong iyon ay lubos na maaring mapabagal. At dito lumalabas ang munggo bilang isang tahimik ngunit malapit na kaibigan. Sa simpleng pananaw, ang munggo ay may pampalamig na katangian na nakakatulong sa paglilinis ng katawan, nagpapaginhawa sa mga pakiramdam ng init sa loob. At kapag ang katawan ay napalamig ng tama, ang filter machine sa loob ay hindi na masyadong magtatrabaho kaya mas magiging stable ang pagana nito. Ngunit ang mahalaga dito ay ang salitang tamang paraan. Dahil hindi lang sapat ang pagkain munggo para malinis ang katawan. Kung mali ang pagkain, maling oras, o hindi angkop ang kombinasyon, halos mawawala ang benepisyong iyon. Minsan pa nga, sa ilang kaso, ay labis na nakpapabigat sa sistema ngang panunaw, lalong nakpapabigat sa katawan. Nakasalamuhan na ako ng maraming kababayan na nagsabi sa akin na pagkatapos kumain ng munggo ay nakakaramdam silang kabag, hirap sa panunaw, mas pagod kaysa sa malusog. At nang tanungin ko ng mas malalim, nalaman ko na napakakapal ng kanilang pagkaluto, napakarami ang kinakain o kinakain sa hindi tamang oras. Ito ay tulad ng gusto nating tulungan ang isang makina na gumana ng mas mahusay, ngunit hindi sinasadya, ay naglalagay tayo ng mga bagay na hindi tamang oras, hindi tamang paraan, kaya sa halip na suporta ay nagiging pasanin. Kaya naman, kapag pinag-usapan ang paggamit ng munggo upang suportahan ang katawan, lalo na sa mga nakakaranas ng pag-ihi sa gabi, pananakit ng likod, o hirap sa pagtulog, ang pangunahing punto ay hindi kung gaano karami ang kinakain kundi kung paano natin ito ipinapasok sa katawan, magaan o mabigat, tamang oras o maling oras, sapat lang o sobra. Lahat ng maliliit na elementong iyon kapag pinagsama ay lumilihan ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. At iyan din ang dahilan kung bakit mayroong nagbabago lang ng kaunti sa paraan ng pagkain ay malaki na ang ipinagbabago ng katawan. Samantalang mayroong kumakain sa loob ng maraming taon ngunit walang nakikitang pagbabago. Dahil hindi pa nila naabot ang ugat ng problema. Hindi pa nila naunawaan kung ano ang kailangan ng kanilang katawan at kailan ito kailangan. Kaya patuloy lang silang nag-apply ayon sa nakasanayan o sa sabi-sabi ng walang tamang pagbabago at kapag walang nakitang epekto ay bumabalik sa dating pag-iisip na lahat ay dahil lang sa edad. Dito, gusto kong magpahinga kayo ng kaunti at tanungin ang inyong sarili kung lubos ninyo bang naunawaan ang inyong gawi sa pagkain sa loob ng maraming taon o sinusunod lang ninyo ang nakasanayan nang hindi pinapansin ang reaksyon ng katawan. Dahil minsan sa pagbabago lamang ng isang maliit na pananaw ay maaring magbukas ng ganap na naibang landas para sa inyong kalusugan. At para mas maunawaan pa ito, gusto kong imbitahan kayo na tingnan ang isang napakapamilyar na aspeto ngunit madalang na napapansin. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong magkapareho ng edad ngunit ganap na magkaiba ang kalusugan. Mayroong lampas 70 na mali si paring lumalakad, masarap matulog, at malinaw ang isip, samantalang mayroong lampas 60
pupalang ay nakakaramdam na nga malaking pagbaba na kalusugan at ang tanong ay saan ba talaga nakasalalay ang pagkakaibang iyon? Iyan ang ating sama-samang alamin sa susunod na bahagi. Mahal kong kababayan, dito ay gusto kong imbitahan kayo na subukang pag-isipan ang isang napaka-pamilyar na bagay sa buhay na minsan ay nakikita natin araw-araw ngunit madalang nating pag-isipan. Iyon ay kung bakit sa parehong kapitbahayan, parehong edad, at minsan pa nga ay parehong sitwasyon ng buhay, magkaiba ang kalusugan ng bawat tao. May mga nakatatanda na lampas 70 na gising pa rin ng maaga araw-araw. Naglalakad ng payapa. Pag-uwi ay nag-aalaga ng halaman. Nagluluto at masayang nakikipausap sa mga anak at apo. Sa gabi ay masarap ang tulog. Madalang magising sa kalagitnaan ng gabi. Samantalang may mga kaibigan na lampas 60 pa lang ay nagsisimula ng magreklamo na lagi silang pagod, masakit ang likod, mahina ang ngabinti, hirap matulog at kada isa o 2 oras ay nagigising dahil sa pag-ihi. Pagdatinging umaga ay mabigat ang ulo, kulang ang lakas sa anumang ginagawa. Kung titignan lang sa labas, marami ang mag-iisip na ito ay dahil sa konstitusyon, sa swerte, o sa kaloob ng Diyos. Ngunit sa lahat ng nasaksihan ko sa loob ng mahigit 20 taon ng aking pagiging doktor, masasabi ko sa inyo ng totoo na ang karamihan sa pagkakaibang iyon ay hindi nakasalalay sa swerte kundi sa maliliit na gawi na paulit-ulit na ginagawa araw-araw, lalo na sa paraan ng pagkain. May mga tao na tila simple lang ang pagkain, ngunit napakahusay sa pagpili ng oras, paraan ng pagluluto, at sapat na dami para sa katawan. Samantalang may mga tao na kumakain ayon sa kanilang gusto, kumakain kung kailan nila gusto. Naririnig sa isang tao na mabuti ay kumakain ng marami. Naririnig sa iba na nakakapagpalakas ay ginagamit ng tuloy-tuloy nang hindi inoobserbahan kung paano nagre-react ang kanilang katawan. At ang mga pagkakaibang tila napakalit na iyon kapag naipon sa paglipas ng mga buwan at taon ay lumilihang malaking pagkakaiba sa kalusugan. Naalala ko pa ang isang beses na bumisita ako sa isang kakilala sa probinsya. Sa kapitbahayan ay may 2 ginu na halos magkaparehong edad, parehong lampas 70, nakatira lang ilang bahay ang pagitan. Ang isang ginu ay araw-araw na nagpupunta sa palengke, nagluluto ng sarili niyang pagkain. Sa hapon ay nag-ehersisyo sa bakuran at masayang nakikipag-usap sa mga anak at apo. Samantalang ang isang gino naman ay hirap ng lumakad, kailangan pa ng tulong ng mga anak at apo. Sa gabi ay hirap matulog, madalas magreklamo ng pagod at pananakit ng likod. Sa simula, akala ngang lahat ay dahil sa pre-existing condition o sa likas na panghihina ng katawan. Ngunit nang magkaroon ako ng pagkakataong makipausap ng mas malalim, nakita ko na ang pagkakaiba ay nakasalalay sa mga napakapangkaraniwang bagay. Ang mas malakas na Ginoo ay kumakain ng regular, hindi kumakain ng labis sa gabi. Kadalasan ay kumakain ng magaan, madaling tunawin na pagkain at marunong makinig sa kanyang katawan. Samantalang ang isang ginu naman ay may gawi na kumain ng huli sa gabi, minsan ay mas marami pa sa kailangan, kumakain ng kahit anong gusto niya, nang hindi pinapansin ang oras o paraan ng pagluluto,
kaya sa katagalan ay hindi makapag-adjust ang katawan na nagdulot ng maliliit na problema sa simula at naipon upang maging malaking problema. At ang kuwentong ito ay hindi bihira. Nakita ko ito sa maraming lugar na may iba't ibang sitwasyon, ngunit ang karaniwang punto ay kung paano tinatrato ang bawat tao ang kanyang katawan araw-araw. Balik tayo sa usapin ngang munggo na pinausapan natin. Makikita ninyo na ang munggo mismo ay hindi ang nagpapasya ang lahat, kundi ang paraan ngang paggamit natin. Nito ang lumiliha nga pagkakaiba. May mga tao na sa pagbabago lang ng kaunti sa paraan ng pagkain, mas tamang oras, mas magaan, mas angkop sa katawan ay nakakaramdam ng malaking pagbabago. Masarap matulog, nababawasan ang pag-ihi sa gabi, mas magaan ang katawan. Samantalang may mantao na pinapanatili pa rin ang dating gawi, kumakain ayon sa nakasanayan, hindi pinapansin ang senyales ng katawan kaya kahit gumagamit ng tamang uri ng pagkain ay hindi nakakamit ang nais na epekto. Ang mahalaga dito ay ang pag-unawa na ang katawan ng bawat tao ay tulad ng isang kasama. Kung pakikinggan mo ito, obserbahan mo ito, ia-adjust mo ayon dito, susuklian ka nitong kalusugan. Ngunit kung ipipilit mo, gagawin mo ayon sa gusto mo o sa sinabi ng iba nang walang pag-verify, madaling malihis. At dahil dito, kapag pinausapan ang paggamit ng munggo upang suportahan ang katawan, lagi kong binibigyang diin na hindi sapat ang pag-alam ng paraan, kundi kailangan ding lubos na maunawaan kung paano angkop ang paraan na iyon sa iyo at kailan ang pinakaangkop na oras upang gamitin. Dahil sa parehong paraan, kung gagamitin sa iba't ibang oras, magkakaroon ng malaking pagkakaiba ang epekto. At ito ang bagay na hindi napapansin ng marami sa inyo. Madalas nating pinapansin ang pagkain, ngunit nakakalimutan natin na ang oras ng pagkain ay mahalaga rin. Ang pagkain sa tamang oras ay nagdudulot ng kaginhawaan. Madali ang pagtunaw, mahusay ang pagsipsip ng sustansya. Samantalang ang pagkain sa maling oras ay kahit gaano pa kaganda ang pagkain ay maaring maging pasanin. At iyan ang dahilan kung bakit sa mga susunod na bahagi, hindi ko lang sasabihin sa inyo ang bawat paraan ng paggamit ng munggo, kundi tatalakayin din natin ng mas malalim ang bawat maliit na detalye mula sa oras, paraan ng pagluluto, hanggang sa dami nga gagamitin upang maging pinakaangkop sa katawan ng mga nakatatanda upang hindi lang kayo makarinig kundi makapag-apply ng tama at may kapayapaan ng isip. At bago tayo magsimula sa bawat partikular na paraan, gusto kong panatilihin ninyo sa inyong puso ang isang napakasimple ngunit napakahalagang tanong. Ito ay kung ang ginagawa ko ba araw-araw ay talagang angkop sa aking katawan? Dahil ang sagot sa tanong na iyon ay magpapasya ng malaki sa inyong kalusugan sa mga darating na taon. At ngayon ay sisimulan na natin ang unang paraan. Isang napakapamilyar na paraan ngunit madalas na ginagawa ng mali na hindi napapansin ng marami. Mahal kong kababayan, dito ay gusto kong balikan ang isang napakahalagang bagay na marahil ay naisip ng marami ngunit hindi palubusang napag-isipan. Ito ay ang kwento kung bakit may mga tao na magkapareho ang edad, magkapareho ang sitwasyon, ngunit magkaiba ang kalusugan. Mayroong 70 na maliksi pa ring lumalakat, masarap matulog, madalang magising. Samantalang mayroong lampas 60 pa lang ay nakakaramdam ng malaking pagbabang kalusugan. Masakit ang likod, mahina ang mga binti, madalas umihi sa gabi. Kung titignan lang, iisipin ngang
Lahat na ito ay dahil sa tadhana o sa konstitusyon. Ngunit sa totoo lang, sa loob ng maraming taon ng pakikisalamuha sa mga pasyente, napagtanto ko na ang pinakmulan ng problema ay nakasalalay sa maliliit, pang-araw-araw na bagay na paulit-ulit nating ginagawa, lalo na sa paraan ng pagkain. May mga gawi na tila walang pinsala, ngunit kapag naipon sa katagalan ay nagiging pasanin para sa katawan. Halimbawa, ang labis na pagkain sa gabi, pagkain ng mga pagkaing mahirap tunawin, kapag nagsisimula ng mapagod ang katawan, o simpleng pagkain sa maling oras na kailangan ng katawan. Ang mabagay na iyan ay hindi nakdudulot ng agarang problema, kaya madali nating balewalain. Ngunit sa paglipas ng panahon, tahimik itong nagpapahina sa katawan, tulad ng isang halaman na unti-unting nawawalan ng tubig nang hindi natin nalalaman. Sa oras na magsimulang malanta ang mga dahon, magsimulang humina ang mga sanga, doon lang tayo magugulat at titingin. Ngunit sa oras na iyon ay mas mahirap nang ibalik sa dati. At dahil dito, kapag pinag-usapan ang paalagang kalusugan sa pagtanda, lagi kong binibigyang diin na hindi tayo nangangailangan ng mga bagay na labis na advance o mamahalin, kundi kailangan nating maunawaan at baguhin ang ginagawa natin araw-araw. Balik tayo sa usapin ng munggo. Mas malinaw ninyo itong makikita dahil ang munggo ay isang napakapamilyar na pagkain. Hindi ito bihira o kakaiba, ngunit ang lumilikhang pagkakaiba ay hindi ang butil mismo, kundi ang paraan ng pagpasok natin nito sa pang-araw-araw na buhay. Mayroong gumagamit nito bilang isang magaan na pagkain sa tamang oras, tamang paraan, na nakakatulong sa katawan na makapagpahinga, malinis ng magaan. Samantalang mayroong gumagamit nito ayon sa dating gawi, kinakain sa oras na hindi kailangan ng katawan o niluluto sa paraan na nagpapahirap sa sistema ng panunaw. At ang pagkakaibang iyon ang lumilihangang dalawang ganap na magkaibang resulta. Ang isang panig ay nakakaramdam ng magaan na katawan, masarap matulog, nababawasan ang pag-ihi sa gabi, samantalang ang isang panig ay pagod pa rin. Iniisip na ganoon talaga ang pagtanda. Ang pinakamahalaga sa akin ay ang maraming kababayan na kapag nakakaramdam ng panghihina ng katawan ay madalas naghahanap ng gamot. Naghahanap nga mga komplikadong bagay at nakakalimutan na ang pundasyon nga kalusugan ay nakasalalay sa pinakasimpleng bagay sa pang-araw-araw na pagkain, sa paraan ng pagtrato mo sa iyong katawan. Naalala ko pa ang isang ginang na lampas 70 na nagsabi sa akin na dati ay hindi niya pinapansin ang hapunan. Kumakain lang ayon sa mga anak at apo, minsan ay huli, minsan ay marami, basta masarap ang kanyang panlasa. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, nagsimula siyang makaramdam na hirap matulog sa gabi, madalas magising. Paggising sa umaga ay masakit ang likod. Nang tanungin ko ng mas malalim at tinuruan siya na baguhin ang hapunan, mas magaan, pumili ng pagkaing madaling tunawin, kabilang ang tamang paraan ng paggamit ng munggo sa tamang oras. Pagkatapos lang ng maikling panahon, naramdaman ng ginang ang pagkakaiba. Hindi agad gumaling ng tuluyan, kundi unti-unti, mas malalim ang tulog, mas kaunting beses nagising, mas kaunti ang pagod, at ang pinakamahalaga ay nagsimula siyang maunawaan na ang kanyang katawan ay hindi kusang humina, kundi nagre-reflect sa kanyang maginawa sa loob ng mahabang panahon. At kapag binago mo ang paraan ng paggawa, magbabago rin ang katawan. Yan ang gusto kong tandaan ninyo bago tayo magsimula
sa bawat partikular na paraan. Dahil kung hindi maunawaan ang ugat na ito, gaano man karaming paraan ang alam ninyo, mahirap mag-apply ng epektibo. Ngunit kung naintindihan na sa pagbabago lang ng kaunti ay maaring magdulot ng napakalaking resulta. At sa 6 na paraan na nabanggit ko na kanina, ang unang paraan na ating aalamin ay isang napakapamilyar na paraan ngunit madalas na ginagawa ng mali. Iyon ay ang lugaw na munggo na niluto ng malabnaw sa gabi, isang pagkain na tila simple ngunit kung alam lang ang tamang paraan ng paggamit ay makakatulong sa katawan na makapagpahinga ng mas magaan sa gabi, mabawasan ang presor sa loob at mas suportahan ang pagtulog. Kaya bakit lugaw na malabnaw? Bakit sa gabi? At ano ang mga bagay na kailangang tandaan upang hindi maging pasanin ang isang mabuting pagkain? Iyan ang aking ibabahagi sa inyo sa susunod na bahagi. Mahal kong kababayan, sa 6 na paraan na ibinahagi ko sa naunang bahagi, marahil ang unang paraan ang pinakapamilyar sa marami. Iyon ay ang lugaw na munggo na niluto ng malabnaw at kinakain sa gabi. Pakinggan man ay napakasimple. Minsan pa nga ay marami sa inyo ang kumakain na nito ng matagal na. Ngunit ang gusto kong sabihin dito ay hindi ang pagkain ng lugaw na munggo kundi kung paano ito kainin upang talagang makinabang ang katawan. Dahil ang pamilyar na pagkain ito, kung gagamitin ng mali, ay hindi lamang hindi Naalala ko pa ang isang Ginoo na lampas 70 na nagsabi sa akin na gabi-gabi ay kumakain siyang isang mangkok ng makapal na lugaw na munggo para mas buso dahil sa takot na gutumin sa gabi. Akala niya ay mas makakatulog siya ng mahimbing sa ganoong paraan ngunit ang totoo ay kabaliktaran. Gabi-gabi ay nakakaramdam siya ng kabak at hirap. Matagal siyang nakpapabalik-balik bago nakatulog at kung nakatulog na ay madalas naman magising. Pagising sa umaga ay pagod, masakit ang likod. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang pagkaing tila magaan ay nagdudulot ng ganoong pakiramdam sa katawan. Nang tanungin ko ng mas malalim ang paraan ng pagluluto, nalaman ko na napakakapal ng kanyang pagkaluto ng lugaw. Halos parang malata na kanin, kinakain ng huli sa gabi. Noon ko lang dahan-dahang ipinaliwanag na ang kapal at oras ng pagkain ang nagpapahirap sa kanyang katawan na magtrabaho ng mas mabigat sa oras na dapat ay nagpapahinga. Subukan ninyong isipin ang inyong katawan sa gabi na tulad ng isang bahay na naghahanda nang patayin ang ilaw at matulog. Ang lahat ng aktibidad ay unti-unting bumabagal. Ang mga organo sa loob ay kailangan ding magpahinga pagkatapos ng isang araw na pagtatrabaho. Ngunit kung sa oras na iyon ay maglalagay tayo ng maraming pagkaing makapal, mahirap tunawin. Hindi ito iba sa pagpapagawa sa katawan na iyon ang ilaw at magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang sistema ng panunaw ay kailangang gumana ng mas malakas, mas maraming dugo ang dumadaloy sa tiyan. Samantalang ang iba pang bahagi ng katawan ay hindi nakakapagpahinga ng sapat. Sa katagalan ay makakaapekto sa pagtulog, sa pakiramdam pagising sa umaga. Kaya naman kapag pinag-usapan ang lugaw na munggo sa gabi, ang unang mahalagang bagay ay hindi kung gaano karami ang kakainin kundi kung paano ito lutuin. Ang lugaw ay kailangang lutuin ng malabnaw, malambot, madaling tunawin. Kapag kinain ay hindi nagdudulot nga kabag kundi sa halip ay nagdudulot nga kaginhawaan.
tulad ng mainit na tubig na pumapasok sa katawan at nakakulong sa pagpapaginhawa sa loob. Sumusuporta sa proseso nga pagtulog. Madalas kong ipinapayo sa inyo na kung gusto ninyong gamitin ang paraang ito, dapat lutuin ang lugaw na may mas maraming tubig kaysa sa karaniwan. Ang butil ngang munggo ay lutuin ng malambot. Maaring magdagdag ng kaunting kanin ngunit hindi dapat masyadong marami. Ang layunin ay hindi upang mabusog, kundi upang makapagpahinga ang katawan. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang oras ng pagkain. Marami ang may gawi na kumain ng huli malapit sa oras ng pagtulog. Ito ay nagiging dahilan upang hindi agad matunaw ng katawan ang pagkain bago matulog na nagdudulot ng kabag at hirap. Kaya kung maari, dapat kumain ng mas maaga, nga 2 hanggang 3 oras bago matulog upang makaroon ng panahon ang katawan na dahan-dahang iproseso ang pagkain. Bukod dito, ang dami ng kinakain ay dapat sapat lamang. Hindi dapat kumain ng labis dahil iniisip na lugaw na malabnaw lang naman. Kahit magaan ang pagkain, kung labis ang kinakain ay nagdudulot pa rin ng pressure sa sistema ng panunaw. Nakasalamuha na ako ngang isang ginang na mahilig kumain ng lugaw na munggo sa gabi. Ngunit bawat kain ay 2 o 3 mangkok dahil madali raw kainin. Ang resulta ay hirap pa rin sa pagtulog sa gabi. Pagising sa umaga ay mabigat ang katawan. Pagkatapos baguhin ang dami ng kinakain, malaki ang ipinagbago ng kanyang kalagayan. Ipinapakita nito na hindi ang pagkain ang nagpapasya sa lahat kundi ang paraan ng paggamit ang mahalaga. Kapag ginawa ninyo ng tama ang 3 elementong ito, lutuin ng malabnaw, kumain sa tamang oras, at kumain ng sapat lang, dahan-dahang mararamdaman ng katawan ang pagkakaiba. Mas malalim ang tulog, nababawasan ang bilang ng pagising sa gabi. Hindi ito himala kundi resulta ang tamang suporta sa katawan, tamang pahinga, at kapag maayos ang pahinga ng katawan, ang nga problema tulad ng pag-ihi sa gabi, pananakit ng likot ay unti-unting mapapabuti. Ngunit gusto ko ring ipaalaala sa inyo na hindi lahat ay angkop sa paraang ito. Mayroong mahina ang sistema ang panunaw. Ang pagkain ng munggo sa gabi ay maaring madulot ng panlalamig ng tiyan o hirap. Kaya kailangang obserbahan ang reaksyon ng sariling katawan upang ay adjust ayon sa angkop, hindi dapat ipilit. At iyan ang lagi kong binibidyang diin. Ang bawat tao ay may magkaibang katawan. Kailangan mong makinig sa iyong sarili at hindi lang sumunod sa sinasabi ng iba. At pagkatapos na lubos na maunawaan ang unang paraan na ito, marahil ay magsisimula na kayong magtanong kung bukod sa pagluluto ng malabnaw na lugaw sa gabi, mayroon pa bang ibang salik na nakakaapekto sa epekto nito? Dahil mayroong gumagawa ng tama ngunit hindi pa rin nakakakita ng malaking pagbabago. At ang sagot ay nakasalalay sa maliliit na detalye na madalas nating nakakaligtaan. Ang mga bagay na tila hindi mahalaga ngunit maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. At iyan ang aking tatalakayin ng mas malalim sa inyo sa susunod na bahagi. Mahal kong kababayan, pagkatapos marinig ang paraan ng pagluluto ng malabnaw na lugaw na munggo sa gabi, marahil ay iisipin ng marami na sapat na ang paggawa nito. Ngunit sa katunayan, sa proseso ng aking pagsubaybay at pakikipag-usap sa maraming kababayan, napagtanto ko na may isang napaka-interesanteng bagay. Iyon ay mayroong gumagawa ng tama ngunit napakabilis ng epekto. Masarap matulog pagkatapos lang ng 1 o 2 linggo. Samantalang mayroong gumagawa rin ng ganon
ngunit mas matagal bago makakita ng pagbabago. Minsan pa nga ay nagsasabi sa akin na bakit daw ay ginawa niya ang eksaktong sinabi ngunit wala pa ring nakikitang malaking pagkakaiba. At sa mga oras na ganon, doon lang ako nagkakaroon ng pagkakataong umupo kasama ang kababayan upang tingnan ng mas malalim ang mga napakaliit na detalye na minsan ay hindi natin napapansin. Tailang matitsiluyeng iyong ang naupapasya na huling rasulsa. Ang unang bagay na madalas kong itanong ay kung talagang niluto ba ninyo ang lugaw ng malabnaw. Dahil sa pag-unawa ng bawat tao, magkaiba ang ibig sabihin ng malabnaw. Mayroong isip na sapat na ang pagdagdag ng kaunting tubig ngunit kapag kinain ay nakakaramdam pa rin ng makapal at kabag. Samantalang ang tunay na malabnaw na lugaw ay kapa ang butil ng bigas at munggo ay lubusang lumambot na humalo sa tubig at naging napakagaan na anyo. Kapag kinain, halos hindi na kailangan pang ngat natin ng marami, hindi nagdudulot ng pressure sa tiyan. Kung ang lugaw ay makapal pa rin, ang sistema ng panunaw ay kailangan pa ring magtrabaho ng mabigat. At sa ganong paraan, ang layunin na tulungan ang katawan na makapagpahinga sa gabi ay hindi makakamit ayon sa nais. Ang ikalawang bagay na madalas kong binabanggit ay ang temperatura ng pagkain. Maraming kababayan ang may gawi na kumain ng lugaw habang napakainit pa o hinayaan itong lumamig ng husto bago kainin. Ang dalawang kasong ito ay hindi talaga maganda. Ang pagkain ng napakainit ay maaring magdulot ng hirap sa tiyan, samantalang ang pagkain ng napakalamig ay madaling magdulot ng panlalamig ng tiyan. Lalo na sa mga nakatatanda, ang katawan ay mas sensitibo na. Kaya, ang lugaw ay dapat kainin habang mainit-init pa lang, nagdudulot ng kaginhawaan tulad ng isang banayad na ginhawa mula sa loop. Ang ikatlong bagay na kakaunti, ang nakakapansin ay ang kombinasyon sa pagkain. Mayroong kumakain ng lugaw na munggo. Pagkatapos ay kumakain pa ang iba pang mas mabibigat na pagkain tulad ng taba ang baboy, piniritong pagkain o mga pagkaing maraming pampalasa. Ito ay hindi sinasadyang napapawala na pagiging magaan na dulot ng lugaw na napapahirap sa sistema ng panunaw. Kaya, kung pinili na ang lugaw na munggo bilang pangunahing pagkain sa gabi, dapat panatilihing simple at magaan ang pagkain upang talagang makapagpahinga ang katawan. Bukod dito, mayroon pang isang napakahalagang salik na lagi kong binibigyang diin sa inyo. Iyon ay ang gawi pagkatapos kumain. Marami ang pagkatapos kumain ay agad nang humihiga dahil iniisip na kailangan ng katawan ng pahinga. Ngunit sa katunayan, ito ay nagpapabagal sa proseso ng panunaw. Madaling magdulot ng kabag at hirap. Pinakamabuti ay pagkatapos kumain ay dahan-dahang maglakad-lakad sa bahay ilang minuto. Hindi kailangan ng matinding pagala. Kailangan lang tulungan ang katawan na magkaroon ng panahon na iproseso ang pagkain bago matulog. Ang isa pang maliit na detalye ngunit may malaking epekto ay ang kaloban habang kumakain. Marahil ay makikita ninyo na kakaiba ito, ngunit sa katunayan, kapag kumakain tayo sa ilalim ng stress, pag-aalala, ang katawan ay hindi rin lubusang nakakatanggap ng pagkain. Gaano man kaganda ang pagkain, nababawasan ang epekto. Kaya, subukang panatilihing magaan, komportable, hindi nagmamadali, hindi labis na nag-isip ang hapunan. Ito bilang panahon upang makapagpahinga ang katawan at isip.
Kapag lahat ng masalik na ito ay pinagsama mula sa paraan ng pagluluto, paraan ng pagkain, oras, dami, hanggang sa gawi pagkatapos ng pagkain, makikita ninyo na ang epekto ay hindi na malabo kundi nagiging mas malinaw araw-araw. Ang pagtulog ay unti-unting lumalalim. Nababawasan ang bilang ng pagising sa gabi, mas magaan ang pakiramdam sa pagising sa umaga. Iyan ang palatandaan na positibong tumutugon ang katawan sa inyong pagbabago. Ngunit dahil din sa napakaraming maliliit na salik na ganon kaya madalas nalalampasan ng marami, ginagawa lang ang isang bahagi pagkatapos ay naghihintay ngang agarang resulta hanggang sa hindi makita ang nais ay sumusuko, bumabalik sa dating pag-iisip, nasa pagtanda ay kailangan ng tanggapin. Iyan ay talagang nakakalungkot. Dahil sa kaunting pasensya at atensyon lang, ganap na makakamit ang pagkakaiba. At kapag lubos na naunawaan ang unang paraan na ito, marahil ay mapagtanto ninyo na ang pag-aalaga sa katawan ay hindi komplikado. Kailangan lang na maunawaan at gawin ng tama ang pinakamaliit na bagay at mula sa pundasyon na iyon, magpapatuloy tayo sa ikalawang paraan. Isang paraan na marahil ay makikita ng marami na medyo kakaiba ngunit napakahalagang subukan. Iyon ay ang inihaw na munggo na ginawang inumin sa umaga. At ang paraan na ito ay nagdudulot ng ganap na naibang epekto kumpara sa lugaw sa gabi. Kaya bakit kailangan pang ihaw? Ano ang ibig sabihin ng pag-inom sa umaga? At ano ang mga bagay na kailangang tandaan upang makamit ang pinakamahusay na epekto? Iyan ang aking ibabahagi sa inyo sa susunod na bahagi. Mahal kong kababayan, kung sa unang paraan ay pinag-usapan natin ang lugaw na munggo na niluto ng malabnaw sa gabi upang makapagpahinga ng magaan ang katawan. Sa ikalawang paraan na ito, medyo naiba na ang lahat. Hindi na ito ang pagiging magaan para sa pagtulog kundi isang banayad na simula para sa isang bagong araw. Iyon ay ang inihaw na munggo na ginawang inumin sa umaga. Marahil ay makikita ng marami na kakaiba ito dahil dati ay sanay tayo sa pagluluto ng munggo bilang lugaw o minatamis. Kakaunti ang nag-isip na ihawin ito at gagawing inumin tulad ng pang-araw-araw na inumin. Ngunit ang maliit na pagbabagong ito sa paraan ng pagluluto ay lumilikha ng isang napakahalagang pagkakaiba. Naalala ko pa ang isang ginang na lampas 68 anyos na nagsabi sa akin na bawat umaga ay umiinom siya ng isang basong tubig ngunit nakakaramdam pa rin ng mabigat na katawan. Tuyong bibig. Pagkatapos kumain ng almusal, ay nakakaramdam pa rin ng pagod. Walang lakas na gumawa ng kahit ano. Akala niya ay dahil sa pagtanda kaya ganun. Hanggang sa may kakilala siyang nakpayo na subukang uminom ngang inihaw na munggo sa halip na tubig sa umaga. Sa simula ay sinubukan lang niya. Hindi gaanong umasa, ngunit pagkatapos lang ng halos 2 linggo, bumalik siya at sinabi sa akin na sa pagising sa umaga ay nakakaramdam siya ngang mas magaan ang bibig, mas magaan ang katawan, hindi na nakakaramdam ngang bigat tulad ng dati, lalo na ang pag-ihi sa gabi ay nabawasan ng kaunti. Ito ay nakbagulat sa kanya dahil hindi niya inakala na ang isang maliit na pagbabago lang ay maaring magdulot ng pagkakaiba. At iyan din ang gusto kong ibahagi sa inyo dahil ang paraan na ito ay hindi nakasalalay sa pag-inom ng marami o kaunti kundi sa kung paano natin ito inihahanda at ginagamit. Una, tungkol sa pag-ihaw ng munggo,
Marami ang magtatanong kung bakit hindi lutuin tulad ng karaniwan kundi kailangan pang ihawin. Sa katunayan, kapag inihaw ang munggo, bahagyang magbabago ang katangian nito, magiging mas madaling tunawin, mas kaunting palamig kaysa sa nilutong munggo. Ito ay lalo na angkop para sa mga kababayan na mahina ang sistema ngang panunaw o madaling makaramdam ngang panlalamig ngang tiyan kapag kumakain ng pampalamig na pagkain. Ang pag-ihaw ay nakakatulong din upang magkaroon ng bahagyang bango ang butil. At kapag ginawang inumin ay mas magiging masarap, walang amoy ng lansa o amoy damo. Napakasimple rin paraan ng paggawa. Kailangan lang pumili ng munggo na may balat pa, malinis, walang amag, ihawin sa mahinang apoy hanggang sa matuyo ang butil at magkaroon ng bahagyang bango. Hindi kailangan na sobrang sunok dahil mawawala ang ilang sustansya. Pagkatapos ay palamigin. Bawat gamit ay kailangan lang kumuha ng sapat na dami. Maring isang maliit na dakot, ibabad sa mainit na tubig tulad ng pagtitimpla ang taa. Hintayin ng ilang minuto para humalo ang lasa pagkatapos ay inumin. Maaring inumin habang mainit-init pa o palamigin depende sa gawi. Ngunit pinakamabuti pa rin ang inumin habang mainit-init pa para mas madaling maabsorb ng katawan. Ang oras ng pag-inom ay napakahalaga rin. Sa umaga pagkatapos magising, mangga 10 hanggang 15 minuto ay ang oras na nagsisimulang mag-restart ang katawan pagkatapos ng mahabang gabi. Ang pag-inom ang isang basong inihaw na munggo sa oras na ito ay tulad ng isang banayad na paggising sa sistema. Ang panunaw nakakatulong sa katawan na malinis ng dahan-dahan, hindi nagdudulot ng sok tulad ng pag-inom ng napakalamig na tubig o napakakapal na inumin. Ang isang bagay na madalas kong ipinapaalaala sa inyo ay huwag uminom ng labis agad. Sapat na ang isang baso dahil ang layunin ay hindi upang tuluyang palitan ang inumin sa buong araw kundi upang suportahan ang katawan sa simula nga araw. Bukod dito, huwag ding madadang sobrang asukal o pampatamis dahil mawala ang pagiging magaan ng inihaw na munggo. Maari ninyong itanong kung bakit ang pag-inom sa umaga ay may kaugnayan sa pag-ihi sa gabi o pananakit ng likod. Tila hindi ito konektado ngunit sa katunayan ay mayroong tiyak na kaugnayan. Kapag ang katawan ay nalinis ng magaan sa umaga, mas maayos ang pagana ng sistema sa loob. Mas mahusay na naproseso ang mga kailangang ilabas sa araw. Kaya nababawasan ang naipon na pressure sa gabi na nakakatulong upang maging mas stable ang pagtulog. Bagaman hindi ito agad na epekto, ngunit kung patuloy na gagawin, dahan-dahang mararamdaman ninyo ang pagbabago. Mas magaan ang katawan, mas kaunti ang pakiramdam nginit sa loob. Mas mahimbing ang tulog. Gayunpaman, tulad ngang unang paraan, hindi lahat ay angkop dito. Mayroong nakakaramdam na angkop sa kanila. Mayroong kailangan pang i-adjust ang dami o oras para maging angkop sa kanilang katawan. Ang mahalaga ay ang pagmamasid sa reaksyon ng katawan. Kung nakakaramdam kang kaginhawaan, magaan ang pakiramdam, maaring ipagpatuloy. Ngunit kung nakakaramdam ngang hirap, dapat bawasan o baguhin ang paraan ngang paggamit. Dahil ang huling layunin ay ang tulungan ang katawan na makaramdam ngang mas komportable at hindi ipilit sa isang nakapirming formula. At kapag lubos na naunawaan ang ikalawang paraan na ito, marahil ay magsisimula na kayong mapagtanto na ang bawat paraan ng paggamit ng munggo ay may sariling papel, sariling oras. Hindi dapat pahaluin kundi kailangang may tamang pagpaplano. At upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, sama-sama tayong pupunta sa ikatlong paraan, isang paraan na napakabukid, malapit sa pagkain ng pamilya, ngunit naglalaman ng maraming bagay na hindi
napapansin ng lahat. Iyon ay ang nilagang munggo na kinakain kasama ang dinurok na linga na may asin, isang kombinasyon na tila simple ngunit maaring magdulot ng malaking pagbabago kung alam ang tamang paraan ng paggamit. At iyan ang susunod na kuwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Mahal kong kababayan, nang pumunta tayo sa ikalawang paraan na inihaw na munggo na ginawang inumin sa umaga, marami ang makakakita na simple ito, minsan pa nga ay agad itong magagawa. Ngunit ang gusto kong pag-isipan ninyo ng kaunti ay kung bakit mayroong umiinom nito ng ilang panahon at nakakaramdam ng ang magaan na katawan. Masarap matulog samantalang mayroong umiinom nito ng matagal ngunit walang nakikitang malaking pagkakaiba. At ang sagot ay hindi nakasalalay sa kung umiinom ka ba o hindi kundi sa kung paano mo ginagawa ang bawat maliit na detalye sa prosesong iyon. Dahil ang mga bagay na tila napaka-normal ay maaring magpasa sa huling epekto. Nakasalamuha ko na ang isang Ginoo na halos 70 anyos. Tinuruan din siya ng isang kakilala kung paano ihaw ang munggo at gagawing inumin bawat umaga. Ginawa niya ito ng regular. Araw-araw siyang umiinom. Ngunit pagkatapos ng halos isang buwan, bumalik siya at tinanong ako kung bakit siya umiinom ngunit walang nakikitang pagbabago. Umiihi pa rin sa gabi, pagod pa rin tulad ng dati. Nang tanungin ko ng mas malalim, nalaman ko na medyo nasunog niya ang munggo. Halos may itim ang kulay at may bahagyang amoy ng sunog. Akala niya ay mas mabuti kung mas mahusay ang pag-ihaw, ngunit sa katotohanan, kapag nasunog ng labis, ang ilang sustansya sa munggo ay nakbabago, minsan pa nga ay lumilihang mga hindi magandang sangkap na nagpapababang epekto ng malaki. Pagkatapos ko siyang turuan muli ngang mas banayad na pag-ihaw, panatilihin ang natural na kulay ng butil, kailangan lang na maging mabango. Ginawa niya ulit at pagkatapos lang ng halos 2 linggo ay nakita na niya ang pagkakaiba. Ipinapakita nito na ang isang maliit na detalye lang tulad ng paraan ng pag-ihaw ay maaring lubusang magpabago sa resulta. Hindi lang doon nagtatapos, nakasalamuhan rin ako ng iba pang kaso kung saan ang problema ay nakasalalay sa paraan ng pagtitimpla. Mayroong naglalagay ng napakaraming munggo sa isang beses na pagtitimpla dahil iniisip na mas makapal, mas mabuti. Ngunit kapag ininom ay nakakaramdam ngabak, hirap, minsan pa nga ay pakiramdam ng utot. Ang dahilan ay ang labis na dami ay nakpapahirap sa katawan na makatanggap ng sabay-sabay, tulad ng paglalagay natin ng pakaraming tubig sa isang maliit na baso. Sa lalong madaling panahon ay agos ito, ganun din ang katawan, nangangailangan ito ng sapat na dami upang dahan-dahang maabsorb ng magaan. Bukod dito, ang oras ng pag-inom ay napakahalagang salik din na nakakaligtaan ng marami. Mayroong umiinom agad pagkatapos magising kapag ang tiyan ay masyadong walang laman, hindi pa nakakapag-adjust. Minsan ito ay nagpapagalit sa tiyan, lalo na sa mga may sensitibong sistema ng panunaw. Samantalang mayroong umiinom pagkatapos kumain ng almusal ng busog na busog. Sa oras na iyon, ang banayad na epekto nga inihaw na munggo ay hindi na gaanong gumagana tulad ng dati. Kaya, ang pinakaangkop na oras ay kadalasan pagkatapos magising ng kaunti, kapag ang katawan ay gising na. Maaring uminom ng isang basong maligamgam na tubig bago gamitin ang inihaw na munggo upang magkaroon ng banayad na paghahanda ang katawan. Ang isa pang punto na gusto kong banggitin ay ang gawieng pagpapanatili. Marami ang gumagawa ang ilang araw pagkatapos ay tumitigil o hindi regular na ginagawa. Minsan umiinom, minsan hindi. Samantalang ang katawan ay nangangailangan ng
estabilidad, nangangailangan ng panahon upang makapag-adjust tulad ng pagtatanim ng isang halaman. Hindi mo maaring diligan ng napakaraming tubig ngayon pagkatapos ay pabayaan sa loob ng isang linggo, kundi kailangan ang regular na pag-alaga araw-araw. At ang pagiging regular na iyon ang lumilihang pangmatagalang resulta. Ang huling bagay na gusto kong ipaalala sa inyo ay huwag tingnan ang inihaw na munggo bilang isang gamot na maaring palitan ang lahat, kundi ituring lang ito bilang bahagi ng pang-araw-araw na gawi. Kapag pinagsama sa tamang dieta at aktibidad, doon lang magiging malinaw ang epekto. Dahil ang kalusugan ay hindi nagmumula sa isang salik lamang kundi sa kabuuan ng maraming maliliit na bagay na pinagsama. At kapag naunawaan ninyo ito, hindi na kayo magmamadali o labis na aasa sa isang paraan kundi magiging mas pasensyoso, mas magaan sa pag-alaga ng sarili ninyong katawan. At kapag nakuha na ninyo ang mga mahalagang paalala na ikalawang paraan na ito, marahil ay makakaramdam na kayo ng mas kumpiyansa sa pag-apply nito sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi pa natatapos dito ang ating paglalakbay. Dahil ang bawat paraan ng paggamit ng munggo ay may sariling kahulugan, sariling epekto sa katawan. At ngayon ay sama-sama tayong pupunta sa ikatlong paraan. Isang paraan na napakalapit sa pagkain ng pamilyang Pilipino. Iyon ay ang nilagang munggo na kinakain kasama ang dinurok na linga na may asin. Pakinggan man ay tila simple ngunit naglalaman ng nga interesanteng bagay na kung maunawaan ng tama ay makakatulong sa katawan na mapabuti ng malaki ang pananakit ng likod, panghihina ng ngabinti, at pakiramdam ng kakulangan ng lakas sa mga nakatatanda. At iyan ang aking ibabahagi sa inyo sa susunod na bahagi. Mahal kong kababayan, nang pumasok tayo sa ikatlong paraan na ito, naalala ko na naman ang masimpleng pagkain sa probinsya na marahil ay naranasan ng marami sa inyo. Isang plato ang malambot na nilagang munggo. Sa tabi ay isang mangkok ng mabangong dinurok na linga na may asin. Halo-haluin lang ng kaunti ay masarap ng kainin. Hindi kailangan ng formalidad ngunit nakakaramdam pa rin ng init sa puso. Ngunit ang hindi gaanong napapansin ng marami ay ang simpleng kombinasyon na iyon ay nagtataglay ng isang napaka-espesyal na halaga para sa katawan ng mga nakatatanda, lalo na sa mga nakakaramdam ng pananakit ng likod, mahina ang mga binti, at kakulangan ng lakas. Naalala ko pa ang isang ginang na lampas 70 sa probinsya. Bawat pagbisita ko ay nakikita ko pa rin siyang pinapanatili ang gawingang pagkain ng nilagang munggo na may dinurok na linga na may asin sa tanghalian. Hindi siya nagpapaliwanag ng marami, ngumingiti lang at sinasabing mas magaan at malakas ang kanyang pakiramdam. Sa simula, akala ko ay normal lang na gawi sa pagkain. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon ako ng pagkakataong magtanong ng mas malalim. Doon ko lang napagtanto na ang pagiging regular at ang simpleng paraan ng pagkain na iyon ang nakakatulong sa kanyang katawan na mapanatili ang pagiging maliksi ng hindi nangangailangan ng iba pang komplikadong bagay. Ang interesanteng bagay dito ay hindi nakasalalay sa bawat individual na sangkap kundi sa kung paano sila nagtutulungan. Ang munggo kapag nilaga ng luto ay mapapanatili ang natural na lambot nito. Hindi masyadong malatatulad ng nilutong lugaw. Kapag kinain ay nagdudulot ng sapat na pakiramdam, hindi masyadong magaan ngunit hindi rin mabigat. Samantalang ang dinurok na linga na may asin ay nagdudulot ng bahagyang alat at bango na nakakatulong na balansehin ang pampalamig na katangian ng munggo na pumipigil sa panlalamig ng katawan kapag madalas na ginagamit, lalo na sa mga kababayan na madaling makaramdam ng panlalamig ng katawan o mahina ang sistema ng panunaw.
Ito ay isang napakahalagang punto na madalas nalalampasan ngang marami. Mayroong kumakain ngang munggo ngunit nakakaramdam ngang panlalamig ngang tiyan, maluwag na dumi o hirap. Hindi dahil hindi maganda ang munggo kundi dahil kulang sa kinakailangang balanse at ang dinurog na linga na may asin ang salik na nakakatulong na lumikha nga balanseng iyon. Ngunit tulad din naunang paraan, hindi lang sapat ang pag-alam ng paraan, kundi kailangan ding lubos na maunawaan kung paano ito gagamitin ng angkop. Mayroong narinig na mabuti ay kumakain ng napakarami. Bawat kain ay isang malaking mangkok ngang nilagang munggo na may maraming dinurog na linga na may asin. Iniisip na mas marami, mas masustansa. Ngunit sa katotohanan ay nagdudulot ng mabigat na pakiramdam sa katawan, hirap sa panunaw, minsan pa nga ay pakiramdam ng labis na pakauhaw. Dahil ang labis na damingang dinurog na linga na may asin ay nagdudulot ng pressure sa sistema ng panunaw at nagpapahirap sa katawan na mag-adjust. Kaya ang dami ngang kinakain ay dapat sapat lamang. Maaring maliit na bahagi lang ang pagkain. Hindi kailangan ng labis, ngunit regular na ginagawa. Ang isa pang bagay na madalas kong ipinapaalaala sa inyo ay ang oras ng pagkain. Ang paraan na ito ay pinakaangkop sa tanghalian o sa simulangang hapon kapag ang katawan ay may sapat pang enerhiya para tunawin at maabsorb. Kung kakainin sa gabi ay maaring magdulot ng mas mabigat na pakiramdam kumpara sa malabnaw na lugaw. Kaya kailangang pumili ng tamang oras upang makamit ang pinakamahusay na epekto. Bukod dito, kailangan ding bigyang pansin ang paraan ng pagluluto. Ang munggo ay dapat ibabad bago ilaga para mas lumambot. Kapag nilaga, dapat lutuin ng sapat lang, hindi masyadong tuyo o masyadong malata. Samantalang ang dinurog na linga na may asin ay dapat ihaw ng sapat lang, hindi masyadong sunok upang mapanatili ang natural na bango. Kapag kinakain ay maaring haluin ng dahan-dahan o kainin kasama depende sa gusto. Ngunit kainin ng dahan-dahan, ngat-ngatin ng maigi upang magkaroon ng panahon ang katawan na makatanggap. Dahil sa nakatatanda, ang mabilis na pagkain ay isa ring dahilan kung bakit labis na nagtatrabaho ang sistema ng panunaw. At kapag maayos ang panunaw ng katawan, ang problema tulad ng pananakit ng likod, panghihina ng binti ay unti-unting mapapabuti. Hindi ito agad nangyayari kundi nangangailangan ng panahon, nangangailangan ng pasensya. Ngunit kung patuloy na gagawin ng tama, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago. Mas kaunti ang pagod, mas magaan ang pakiramdam kapag tumatayo o umupo. At iyan ang nakita ko sa napakaraming kaso. Hindi ito sa lamang kundi resulta ng tamang pag-aalaga sa katawan, tamang pagpapalusok ng balanse, at kapag naunawaan ang ikatlong paraan na ito, makikita ninyo na minsan ang pinakasimple ay siya ring pinakaepektibo. Hindi kailangan pang maghanap ng malayo, kailangan lang balikan ang mga pamilyar na pagkain sa pang-araw-araw. Mag-adjust ng kaunti ay maaari nang magdulot na kapagkakaiba. At pagkatapos ninyong makuha ang paraan ng paggamit ng nilagang munggo kasama ang dinurog na linga na may asin, marahil ay magsisimula na kayong magtaka kung mayroon pa bang ibang paraan na makatulong sa katawan na maging mas magaan, lalo na sa mga madalas nakakaramdam ng init sa loob, pagkairita, at madalas umiihi sa gabi. At iyan ang oras na pupunta tayo sa ikaapat na paraan, isang kombinasyon ng munggo at iba pang pampalamig na gulay na lumilikha
isang pagkain na pamilyar at madaling i-apply. At sa susunod na bahagi, sama-sama nating alamin ng mas malalim ang paraan na ito upang makita kung paano nito masusuportahan ang katawan kung gagamitin ng tama. Mahal kong kababayan, nang pumasok tayo sa ikaapat na paraan na ito, naalala ko ang napakaraming kaso nga kababayan na lumalapit sa akin hindi dahil sa matinding sakit kundi dahil sa isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Ito ay ang pakiramdam na laging mainit sa loob, pagkairita, tuyong bibig, nawawalan ng gana sa pagkain, sa gabi ay madalas umihi at pagkatapos magising ay hirap makatulog ulit. Sa umaga ay pagod, hindi malinaw ang isip. Mayroong nagsasabi sa akin na pakiramdam daw nila ay laging mayroong hindi may labas sa kanilang katawan. At ang nakababahala ay ang mga sintomas na ito ay kadalasang hindi matindi kaya madaling balewalain. Iniisip lang ninyo na ito ay dahil sa panahon, sa pagtanda, o sa hindi angkop na pagkain. Ngunit sa katunayan, kung magpapatuloy sa loob ng matagal na panahon, malaki ang epekto nito sa kalidad ng buhay. At sa mga kaso na tulad nito, madalas kong inirekomenda ang isang napakasimpleng paraan ngunit angkop. Iyon ay ang gulay na niluto kasama ang munggo at iba pang pampalamig na gulay. Isang pagkain na tila pamilyar, ngunit kung gagamitin ng tama ay makakatulong sa katawan na maging mas magaan mula sa loob ng napakanatural. Naalala ko pa ang isang Ginoo na lampas 67 anyos, nagtatrabaho bilang isang maliit na negosyante, araw-araw na abala, irregular ang pagkain, minsan ay huli kumain, minsan ay nagmamadali. Sa katagalan ay nakaramdam siya ngiinit sa katawan, hirap matulog sa gabi, kailangang magising at umihi 2 hanggang 3 beses. Sa umaga ay mapait ang bibig, pagod ang katawan. Akala niya ay dahil sa pagtanda kaya ganun. Ngunit nang tanungin ko ng mas malalim ang kanyang gawi sa pagkain, nakita ko na kulang ang balanse sa kanyang pagkain. Maraming piniritong pagkain, kaunting gulay, kaunting magagaan na pagkain. Noon ko lang siya pinayuhan na huwag masadong baguhin ang kanyang pagkain kundi magdagdag ng 1 mangkok ng gulay na niluto kasama ang munggo at pampalamig na gulay sa tanghalian o maagang hapunan. Sa simula ay sinubukan lang niya. Ngunit pagkatapos ng halos 2 linggo ay bumalik siya at sinabi na mas maganda ang kanyang pakiramdam, nabawasan ang init sa loob, mas mahimbing na ang tulog sa gabi. Ito ay nagpagulat sa kanya dahil hindi niya inakala na ang isang simpleng pagkain ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. At iyan din ang gusto kong ibahagi sa inyo dahil ang gulay na munggo ay hindi lang isang pagkain kundi isang paraan upang mapaginhawa ang katawan, may labas ang mga naipon sa loob. Ngunit ang mahalaga pa rin ay kung paano mo ito lulutuin at gagamitin. Una, tungkol sa mga sangkap, ang munggo ay dapat pumili ngang may balat pa, malinis, walang amag. Ang magulay na kasama ay maaring pamilyar na uri tulad ng kulitis, alukbati, o iba pang gulay na may pampalamig na katangian, madaling tunawin. Ang layunin ay hindi upang magluto ang napakaraming uri, kundi upang lumikha ang isang maayos, magaan na kombinasyon para sa katawan. Kapag nasiluto, ang sabaw ay dapat malapnaw lang, hindi masyadong makapal, hindi masyadong maalat dahil ang layunin ng ito ay ang tulungan ang katawan
na maging magaan at hindi upang pasiglahin ang panlasa. Ang isa pang punto na gusto kong bigyang diin ay ang oras ng pagkain. Ang gulay na niluto kasama ang munggo at pampalamig na gulay ay pinakaangkop sa tanghalian o maagang hapon kapag ang katawan ay may sapat pang panahon upang tunawin at maabsorb. Kung kakainin ng huli sa gabi ay maaring magdulot ng panlalamig ng tiyan sa ilang tao o mas madalas na pag-ihi sa gabi. Kaya kailangang ay adjust ayon sa iyong gawi. Bukod dito, ang dami ngang kinakain ay dapat sapat lang. Hindi dapat kumain ng labis dahil sa pag-iisip na pampalamig ito. Dahil anumang bagay, gaano man kaganda, kung labis ang ginagamit ay maaring maging pasanin. Nakasalamuha ko na ang isang ginang na mahilig sa gulay na ito. Araw-araw siyang nagluluto ng isang malaking kaldero at kumakain ng tuloy-tuloy sa buong araw. Ang resulta ay nakaramdam siyang panlalamig ng katawan. Mas mahina ang panunaw. Pagkatapos baguhin ang dami at dalas, bumalik sa normal ang lahat. Ipinapakita nito na ang balanse ay laging pinakamahalagang salik kapag ginawa ninyo ng tama. Ang gulay na ito ay makakatulong sa katawan na may labas ang pakiramdam ng init sa loob, mabawasan ang naipon na pressure, kaya mas stable ang pagtulog, nababawasan ang bilangang pagising sa gabi, mas magaan ang pakiramdam sa pagising sa umaga. Ito ay isang proseso na nangyayari ng dahan-dahan ngunit napakalinaw kung magpapatuloy. At tulad din nga naunang paraan, hindi lahat ay magkapareho. Mayroong mas angkop, mayroong mas kaunti. Ang mahalaga ay ang pagmamasid sa sariling katawan upang ay adjust. Hindi dapat mag-apply ng mechanical dahil ang katawan ng bawat tao ay magkaiba. At kapag naunawaan ninyo iyan, ang pag-alaga ang kalusugan ay magiging mas magaan. Hindi na may pressure o pag-alala, kundi isang natural na paglalakbay kasama ang sarili mong katawan. At pagkatapos ang 4 na unang paraan, marahil ay magsisimula na kayong mapagtanto na ang bawat paraan ay may sariling papel, sariling oras, hindi maring paghaluin, kundi nangangailangan ng pag-unawa upang makapili. At hindi pa natatapos dito ang paglalakbay. Dahil mayroon pang 2 paraan na gusto kong ibahagi. Kabilang dito ang isang napakasimple ngunit kakaunti ang nakakaalam. Iyon ay ang paggamit ng pulbos ng munggo na hinalo sa maligamgam na tubig. Isang paraan na tila magaan, ngunit kung gagawin ng tama ay magdudulot ng nakakagulat na epekto. At iyan ang aking alamin sa inyo sa susunod na bahagi. Mahal kong kababayan, nang pumasok tayo sa 5 paraan na ito, alam kong marami sa inyo ang makakaramdam ng kakaiba. Dahil kumpara sa mga naunang paraan tulad ng pagluluto ng lugaw, gulay, o direktang paglaga, ang paggamit ng pulbos ng munggo na hinalo sa maligamgam na tubig ay tila napakasimple. Minsan pa nga ay isipin ng marami na ang paraan na ito ay hindi gaanong epektibo. Ngunit ang pagiging simple mismo ang bagay na nalalampasan ng marami. Samantalang kung naunawaan at ginagamit ng tama, ito ay isang napakamagaan na paraan upang suportahan ang katawan. Lalo na sa mga kababayan na mahina ang sistema ng panunaw, hindi na gaanong nakakakain tulad ng dati o madaling makaramdam ng kapag kumakain ng makapal na pagkain. Naalala ko pa ang isang ginang na lampas 72 anyos.
Ibinahagi niya sa akin na kamakailan ay hirap siyang tunawin ang anumang kinakain kapag kumakain ng marami ay nakakaramdam ng kabak. Kapag kumakain ng kaunti ay mabilis na nagugutom, hirap matulog sa gabi, madalas magising, at laging nakakaramdam ng pagod. Sinubukan niya ang maraming paraan ngunit walang nakitang malaking pagbabago. Hanggang sa may kakilala siyang nagpayo na subukang gumamit ng pulbos ng munggo na hinalo sa maligamgam na tubig at inumin sa umaga at sa hapon. Sa simula ay hindi rin siya gaanong umasa. Iniisip lang na subukan. Ngunit pagkatapos ng halos 2 linggo, nagsimula siyang makaramdam na mas magaan ang katawan. Hindi na nakakaramdam ng kabak tulad ng dati. Mas maganda ang pakiramdam sa pagkain, lalo na ang pagtulog ay unti-unting bumalik sa dati. Ito ay nagpagulat sa kanya dahil hindi niya inakala na ang isang simpleng paraan ay maaring magdulot ng epekto, at iyan din ang gusto kong ibahagi sa inyo. Dahil ang pulbos ng munggo, kung ginawa ng tama, ay mapapanatili ang mahahalagang bahagi ng butil ngunit sa mas madaling maabsorb na anyo, hindi na dudulot ng pressure sa sistema ng panunaw. Tulad ng pagkain ng buong, butil o mga makapal na pagkain. Ngunit ang mahalaga pa rin ay ang paraan ng paghahanda at paraan ng paggamit. Una, tungkol sa pulbos ng munggo. Dapat pumiling uri na gawa sa malinis na munggo, walang halo. Pinakamabuti kong magagawa sa bahay sa pamamagitan ng bahagyang pag-ihaw ng munggo pagkatapos ay dinurok ng pino. Sa ganoong paraan ay mas matitiyak ang kalidad at mas kampante sa paggamit. Kapag ihahalo, kailangan lang kumuha ng sapat na dami, maaring 1 hanggang 2 maliit na kutsara, ihalo sa maligamgam na tubig. Hindi dapat gumamit ng napakainit na tubig dahil maaring mawala ang ilang sustansya. At hindi rin dapat gumamit ng malamig na tubig dahil madaling magdulot ng hirap sa tiyan. Haluin ng maigi hanggang sa matunaw ang pulbos, pagkatapos ay inumin ng dahan-dahan. Hindi kailangan na mabilis ang pag-inom. Ang layunin ay upang makatanggap ang katawan ng magaan. Mahalaga rin ang oras ng paggamit. Sa umaga pagkatapos magising o sa hapon kapag nagsisimula nang makaramdam ng pagod ang katawan, ay 2 angkop na oras upang masusuportahan ang katawan ng magaan nang hindi nagdudulot ng bigat. Ang isang bagay na madalas kong ipinapaalaala sa inyo ay huwag magdagdag ng sobrang asukal o pampatamis dahil mawawala ang pagiging magaan ng pagkain ito. Kung kailangan, maaring magdagdag ng kaunting-kaunti lang para masarap inumin. Ngunit pinakamabuti pa rin ang panatilihin ang natural na lasa. Bukod dito, huwag ding uminom ng labis sa isang araw. Dahil kahit magaan ang anyo, kung labis ang ginagamit ay kailangan pa ring mag-adjust ang katawan. Ang mahalaga ay regular na ginagawa, araw-araw na may sapat na dami upang masanay at makapag-adjust ang katawan. Nakasalamuha ko na ang isang Ginoo na dahil nakita niyang madali ang paraan na ito, ay araw-araw na umiinom ng napakarami. Iniisip na mas marami, mas mabuti, ngunit ang resulta ay mas nakakaramdam ng hirap sa tiyan. Pagkatapos bawasan ang dami ay bumalik sa normal ang katawan. Ipinapakita nito na anumang paraan ay nangangailangan ng balanse, hindi dapat labis. At ang isa pang punto na gusto kong ipalaala sa inyo ay mas angkop ang pulbos ng munggo para sa mga nangangailangan ng pagiging magaan, sa mga nakakaramdam ng bigat ng katawan, mahina ang panunaw. Ngunit kung ikaw ay madaling makaramdam ng panlalamig ng tiyan, 2
dapat obserbahan ng maigi ang reaksyon nging katawan upang ay adjust ayon sa angkop. Dahil ang bawat tao ay may magkaibang katawan, walang isang paraan na tama para sa lahat. At kapag naunawaan ninyo ito, ang paggamit ng pulbos ng munggo ay magiging mas epektibo. Hindi ito paggawa ayon sa isang nakapirming paraan kundi pagiging flexible ayon sa sarili mong katawan. At pagkatapos ang 5 paraan na ito, marahil ay mapaktanto ninyo na ang bawat paraan ay may sariling lakas, sariling papel, walang paraan na pinakamabuti para sa lahat, kundi ang mahalaga ay ang pag-alam kung paano pumili at pagsamahin ng angkop. At dahil dito, ang huling paraan na gusto kong ibahagi sa inyo ay hindi isang partikular na pagkain kundi ang paraan ng pagsasama ng munggo sa iba pang pagkain upang mapataas ang epekto nito ng maraming beses. Isang bagay na kakaunti ang nakakapansin ngunit maaring magdulot ng malaking pagkakaiba kung naunawaan ng tama at inilalapat ng tama, at iyan ang ating sama-samang alamin sa susunod na bahagi. Mahal kong kababayan, nang dumating tayo sa ika-6 na paraan na ito, gusto kong magpahinga kayo ng kaunti upang pag-isipan ang isang napakahalagang bagay. Iyon ay mula sa simula hanggang ngayon ay pinag-usapan natin ang bawat individual na paraan. Ang bawat paraan ay may tiyak na epekto kung gagamitin ng tama, ngunit sa katunayan, ang ating katawan ay hindi gumagana sa paraan na bawat bahagi ay hiwalay, kundi isang sistema na magkakaunay. Kaya, kung alam lang ang tamang paraan ng pagsasama, ang epekto ay hindi lang nadaraktak, kundi maaaring tumas ng maraming beses. At ito ang bagay na kakaunti ang nakakapansin dahil sanay tayo sa pagkain ng bawat pagkain ng hiwalay at hindi iniisip kung paano sila nagtutulungan. Naalala ko pa ang isang Ginoo na lampas 70, mahilig kumain ng munggo, minsan niluluto bilang lugaw, minsan naman ay iniinom na inihaw. Ngunit sinabi niya sa akin na bakit daw ay ginawa niya ang lahat ng paraan ngunit ang epekto ay sapat lang, hindi malinaw tulad ng inaasahan. Nang tanungin ko ng mas malalim ang pang-araw-araw na pagkain, napagtanto ko na ginagamit niya ang munggo ng tamang ngunit kulang sa kinakailangang kombinasyon sa iba pang pagkain. Tulad ng pagkakaroon ng isang magandang sangkap ngunit hindi alam kung paano ito pagsasamahin upang mailabas ang buong halaga nito. Noon ko lang siya pinayuhan na subukang pagsamahin ang munggo sa ilang pamilyar na pagkain ngunit sa masadyang paraan. Hindi ito pagkain lang para masaya kundi upang masuportahan ang katawan. Halimbawa, ang pagsasama nito sa brown rice, isang uringang butil na alam ng marami sa inyo. Kapag niluto kasama ang munggo, liliha itong isang pagkain na sapat ang sustansa, magaan, nakakatulong sa katawan na magkaroon nga enerhiya ng hindi nakakaramdam ng kabak, lalo na angkop para sa mga madalas nakakaramdam ng pagod, kakulangan ng lakas o pagsasama nito sa kaunting dahon ng pandan kapag niluluto upang lumikha ng natural na bango na nakakatulong na masarap ang pagkain ng hindi nangangailangan ng matinding pampalasa. Ang mahalaga dito ay hindi kung ano ang espesyal sa mga sangkap na ito kundi kung paano sila nagtutulungan. Ang munggo ay may pampalamig na katangian na nakakatulong sa paglilinis. Samantalang ang mga kasamang pagkain ay makakatulong na balansehin, iwasan ang panlalamig ng katawan o kakulangan ng enerhiya, at ang balanseng iyon ang talagang kailangan ng katawan. Nakasalamuha ko rin ang isang ginang na pagkatapos
Marinig na mabuti, ang munggo ay kumain ng napakarami ngunit hindi sinama sa iba pang pagkain. Ang resulta ay nakaramdam siya ang panlalamig ng katawan, mahina ang panunaw. Pagkatapos baguhin, magdagdag mangkop na pagkain, malaki ang ipinagbago ng kanyang kalagayan. Ipinapakita nito na hindi lang sapat ang kumain ng tama, kundi kailangan ding kumain ng tamang paraan, tamang kombinasyon. Ang isa pang punto na gusto kung ipaalaala sa inyo ay huwag pagsamahin ang napakaraming bagay ng sabay-sabay. Mayroong narinig na mabuti ang isang ito, mabuti rin ang isa pa. Pagkatapos ay pinagsama-sama ang lahat. Iniisip na mas tataas ang epekto, ngunit sa katotohanan ay nagpapahirap sa katawan na makatanggap. Tulad ng kapa, napakarami ang sinasabi natin ng sabay-sabay, hindi rin lubusang maintindihan ng nakikinig. Ganon din ang katawan, nangangailangan itong pagiging simple, kalinawan upang makapag-absorb ng pinakamahusay. Kaya kapag nagsasama, pumiling isa o dalawang angkop na sangkap. Hindi kailangan ng masyadong komplikado at ang pinakamahalaga ay pakikinggan pa rin ang sarili mong katawan. Tingnan kung paano ito nagre-react upang i-adjust ayon sa angkop. Dahil ang bawat tao ay may makaibang konstitusyon, walang isang pangkalahatang formula para sa lahat. Mayroong angkop sa brown rice, mayroong angkop sa mga pampalamig na gulay, mayroong sapat na panatilihin ang simpleng paraan at nakakakita ng epekto. Ang mahalaga ay ang paghanap ng paraan na angkop sa iyo, hindi paghabol sa iba, hindi pagpilit sa isang nakapirming paraan. At kapag naunawaan ninyo ito, ang paggamit ng munggo ay hindi na paggawa ayon sa tagubilin kundi nagiging isang natural, flexible na gawi, angkop sa sarili mong katawan. Iyan ang pangmatagalan. At pagkatapos lahat anim na paraan na ito mula sa mga pamilyar na pagkain hanggang sa mga kombinasyong kakaunti ang nakakapansin, marahil sa puso ng bawat isa sa inyo ay may sariling paraan na sa tingin ninyo ay pinakaangkop. Ngunit bago tayo matapos, gusto ko pa ring magbahagi ng isang napakahalagang bagay. Isang maliit na tip lang ngunit maaring makatulong na mapataas ang epektong lahat ng mga paraan na ito ng malaki kung alam ninyo kung paano ilalapat ng tama. At iyan ang aking ilalaan sa inyo sa huling bahagi kung saan sama-sama nating titingnan muli ang buong paglalakbay na ito ng mas magaan at mas malalim. Mahal kong kababayan, dito ay sama-sama na tayong dumaan sa isang kahabang paglalakbay mula sa isang maliit na kuwento tungkol sa pag-ihi sa gabi, pananakit ng likot, hirap sa pagtulog hanggang sa anim na paraan ng paggamit ng munggo na tila pamilyar ngunit naglalaman ng napakaraming bagay na marahil ay hindi pa natin napapansin dati. Marahil ang pinakamahalagang bagay na inaasahan kong panatilihin ninyo pagkatapos ang lahat ng pagbabahagi na ito ay hindi ang pagtandaan ng maigi ang bawat paraan kundi ang pag-unawa na ang sarili nating katawan ay laging marunong magsalita. Kailangan lang na matagal na nating hindi ito pinapakinggan ng sapat na dahan-dahan, sapat na maingat. Ang munggo ay isang napakalapit na halimbawa na nagpapakita na kung alam lang natin kung paano mag-adjust mula sa pinakamaliit na bagay sa pang-araw-araw na pagkain, ang katawan ay ganap na maring magbago sa isang mas positibong direksyon. Hindi kailangang mahanap ng malayo, hindi kailangang umasa sa mga komplikadong bagay.
kailangan lang balikan ang mga pamilyar na bagay ngunit gawin ng tamang paraan, tamang oras, angkop sa pangangailangan ng sarili mong katawan. At sa 6 na paraan na nabanggit natin, marahil ang bawat isa sa inyo ay makakakita na angkop sa 1 o 2 paraan, hindi kailangan na i-apply lahat at hindi rin kailangan na piliting sumunod sa isang nakapirming huwaran. Ang mahalaga ay ang pagpiling paraan na pinakaangkop sa iyo pagkatapos ay panatilihin ng magaan, regular tulad ng pag-alaga ng isang halaman. Hindi kailangan na diligan ng napakaraming tubig sa isang araw kundi sapat lang ang regular na kaunting tubig bawat araw upang maging malusog ang halaman. At bago tayo matapos, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang maliit ngunit napakahalagang tip. Iyon ay kahit anong paraan ang piliin ninyo, laging bigyang pansin ang oras ng paggamit. Dahil sa parehong pagkain, kung gagamitin sa tamang oras na kailangan ng katawan, ay magdudulot ng napakaibang epekto kumpara sa paggamit sa maling oras. Ang umaga ay dapat magaan upang simulan ang katawan. Ang tanghalian ay maaring mas kumpleto upang mapanatili ang enerhiya. Ang gabi ay dapat simpal upang makapagpahinga ang katawan. Kung matatandaan lang ang prinsipyong iyon, malalaman na ninyo kung paano mag-adjust ng hindi kailangang tandaan ang napakaraming detalye. At gusto ko ring ipaalaala na huwag magmadali na umasa ng agarang resulta dahil ang katawan ay nangangailangan ng panahon upang makapag-adjust at gumaling. Tulad ngang kung paano ito unti-unting humina sa loob ngang maraming taon, ang pagpapabuti ay nangangailangan din ng pasensya. Ngunit kung magsisimula kayo ngayon sa kahit isang maliit na pagbabago lang, sa paglipas ng panahon ang mga pagbabagong iyon ay maipon at magdudulot ng pagkakaiba na kayo mismo ay malinaw na mararamdaman. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel ng Doktor Bato at iyon ang notification bell upang laging makasama ang channel sa inyong paglalakbay sa malusog, masaya at mahabang buhay kasama ang inyong minamahal na pamilya. At ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang tuluyang gumaling o agad na lumakas kundi ang pakiramdam na mayroon ka pa ring kakayahang alagaan ang sarili. May kumpiyansa pa rin sa bawat hakbang, bawat tulok. At iyan ang laging nais ko para sa bawat isa sa inyo, ang mamuhay ng mas magaan, mas malakas, at mas panatag sa pilingang inyong pamilya.